Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, ikaw ba ay dualistic o holistic? And may concept po ito na dualism. Dualism is the belief that God and the material universe have internally existed as two opposing forces. This view suggests that there is an ongoing equal struggle between God and evil. However, Scripture teaches that God alone is eternal, sovereign, and supreme. Evil is not equal force to God, but a temporary rebellion that will be ultimately defeated. And may kita po natin ito sa John chapter 1 verse 3. Though him all things were made, without him nothing was made that has been made. Sa Tagalog po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ngayon naman, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. So, first teaching na po tayo. God alone is eternal and uncreated. So, ang Panginoong Hesus po, ginawa siya, iisa lang siya. Iisa lang yung Panginoon natin at wala na bang iibang Panginoon pa. Sa mundo natin at sa labas ng mundo, siya lang yung iisang Diyos at wala nang ibang Diyos na dapat pang sinasamba. Ngayon naman sa second teaching, evil has beginning and end. So yung kasamaan po, nagkaroon po siya ng panimula at magkakaroon din po ng wakas ang kasamaan. Dahil nga darating ang Panginoon, dun magwawasak yung kasamaan na tinatawag natin. Pagdating ng Panginoon, babawiin niya lahat ng mga anak niya na walay sa Kanya at palalapitin sa Kanya. Ngayon naman sa third teaching, Christ is Lord over all including the material world. So, si Christ po, siya rin yung iisang Diyos. Kumbaga, nagkatawang tao lang siya sa pamagitan ni Jesus and sa pamagitan ni Mary siya ipinanganak. Sa lahat ng bagay, kahit anong gawin natin, iisa lang siya at masasabi natin nagkatawang tao siya and hindi dalawa yung Diyos dahil dun. Ngayon naman sa application na tayo. First application, reject dualistic pagan worldwide. So i-reject po natin yung dualistic na sinasabi na dalawa yung Diyos. Sa buong mundo, hindi natin dapat ipinanglalandakan to sa iba pa. Ngayon naman sa second application, embrace holistic biblical worldwide. So, yakapin po natin yung pag-share ng biblical world sa buong mundo. Ngayon naman sa third application, make secular sacred. So, ito po naman, hanapin natin yung meaning and araw-araw natin dapat hinahanap yung meaning ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman sa discussion na tayo, how can you practically turn your secular space into sacred space? Sa akin naman, kailangan ko pang mas pag-aralan yung Biblia upang sa ganun, mas makilala ko pa sa Kristo. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.